I believe for some of us, nabalitaan po natin yung kaganapan na nangyari po during the rave concert, okay? Yung rave concert po that was organized by Close Up. And dito po sa concert na ito, attended by more than 10,000 young people, ilan po ang namatay? Okay, 5 young people died. And it's just sad. And alam niyo po, as I was preparing for this message, last night, I came across this video na ipinapakita ng isang batang babae kung anong ginagawa ng mga kabataan and constantly sumisigaw siya ng mga adik. So yun po isang napanood ko sa video. And it's just sad na sinasabi natin patuloy at maraming mga taong naniniwala na ang mga kabataan ay ang pag-asa ng ano? Pag-asa ng bayan. Now, are we still convinced na ganun nga ang mangyayari sa ating kabataan at sila nga ang magiging pag-asa ng bayan? Kung ganun ang ginagawa ng ating mga kabataan, because I heard, especially sa mga pumunta ho ron, na bago sila pumasok, maraming mga kabataan nakatake na ng drugs. And bago sila pumasok, doon nga po nagkakabenta ng drugs. You know what? I believe na ito pong generation natin, that the young people are engaged or being with people na masama po or hindi magandang impluwensya sa kanila. Young people are engaged with the wrong people, and because of that, these people or young people are engaged in doing wrong activities. Mga bagay na nakakasama para sa kanila, hindi lang pang physical, kung hindi even sa kanilang kinabukasan. That these young people are now engaged in drugs. At ito po yung drugs, I believe na nagamit ng ilang mga kabataan. Ang tawag po nila dito ay green amore. Yun po yata ang tawag nila. But as I made this research, ito pong amore na ito is the same pill na ginamit or na sumikat dati sa Cebu. Yung tinatawag po nilang fly high. Normally, sa mga party-goers, ang iniinom po nila yung tinatawag na party pill or yung ecstasy. Now, ito po, ang ginagawa rito, combination of 3 drugs. Ano po yon? Yung ecstasy, yung pong shabu, at saka Viagra. No wonder, yung pong autopsy made by the NBI, at least 3 po dun sa 5 namatay, kulay itim po yung mga puso. Because according to them, it's just like literally eating or eating an explosive. Kaya ho umitim yung kanila ho mga puso. It's very, very dangerous. So ito po, mga young people ngayon, in fact, hindi lang young people, marami pa matatanda. They're engaged in drugs. What else? These people are very much engaged in wild parties. Okay? Wild parties. So makikita natin na ito isang bagay na there's nothing wrong attending parties as long as alam natin na ito'y makakatulong para sa atin. But somehow, when they attend itong ganitong klase mga parties, yung mga kabataan ay nagiging wild, especially if you are taking drugs. Okay? So, wild parties. What else? They are engaged in what? Premarital sex. I have friends na nagtatrabaho sa Boracay. And sabi niya, every year, year after year, especially yung isang major event na ginaganap dun sa Boracay, I think ang tawag nila is La Boracay. Marami mga estudyante, they will go to Boracay, and sabi niya, Pastor Dan, kikilabutan ka. Kasi yung mga hotels, yung mga resorts, ang mga trash cans, punong-puno ng condom. Why? Dahil ang mga kabataan ngayon, they engage in premarital sex. And do you know that not just for the young people, hindi lang mga kabataan, even the adults, even in the Christian community, marami mga tao ang nasisira ang mga buhay and have this tendency to self-destruct. Tayo din ang may kagagawan kung bakit nasisira ang ating mga buhay. Now, in the book of 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5, pwede po ba natin basahin sabay-sabay? Go. For people love only themselves and their money, they will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents and ungrateful. They will consider nothing sacred. They will be what? Unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends, be reckless,
and be puffed up with pride and love pleasure rather than God. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. Ito po yung letter ni Apostle Paul kay Timothy. Anong sinasabi niya? In the last days. Now, yung in the last days, makikita po natin that people nowadays, they love themselves kaysa sa ibang mga tao. Lalo na, mas mahal nila ang kanilang sarili kaysa sa Panginoon. And they will be boastful, disobedient to their parents. Alam niyo po, lahat ng sinasabi ni Apostle Paul dito sa 2 Timothy, anong sinasabi doon? Nagmamanifest na po itong lahat. Naintindihan po natin, ito po ay nagmamanifest na, and it's possible that we are indeed living in the last days. That's why it's very important for all of us, especially po sa atin bilang mga magulang, this topic about engaging the what? Engaging the family. Now the question is, okay, how will you describe the families of our generation? Huwag na po tayong lumabas. Huwag na tayong lumayo. Sa ating pamilya po, kung tayo ay mag-e-evaluate ng ating mga pamilya, anong klase pong pamilya ang meron sa ating mga tahanan? And I believe for the majority, we'll all agree na marami mga tahanan ngayon ang sobrang disengaged. Magkakasama sa isang bubong, magkakasama sa isang bahay, pero may kanya-kanyang mundo ang bawat miyembro ng pamilya. Naniniwala po tayo ron? May kanya-kanyang mundo ang mga kabataan. May kanya-kanya silang schedule sa buhay. And oftentimes, itong tinatawag na pamilya, bihirang mag-usap, bihirang magkita, at bihirang magkasama-sama. Very much disengaged. And for some families, ano makikita natin? Very what? Very dysfunctional. Na maraming pamilya ang nagsasama sa iisang bubong, maraming mag-asawa ang nakatira sa isang bahay pero nakahiwalay ng kwarto. Merong magkasama sa isang kwarto, merong pagitan na unan, hindi na nag-uusap. Very dysfunctional kasi madalas ay nag-aaway. And I believe tayo mismo, meron tayong kilalang at least 1, 2, 3, or 4 na hiwalay ng pamilya. Why? Dahil ito na ang karamihan sa mga pamilya ng ating henerasyon. What else? Distant. Distant, hindi lang dahil hindi magkasama. Distant because some parents are absentee parents to their children. Distant dahil malayo ang kalooban sa bawat isa. Distant dahil yung ibang magulang kinakailangan magsakripisyo at iwan ang kanilang pamilya at pumunta sa ibang bansa. Very distant. What else? Some, they disappear. Usong-uso ngayon sa mga kabataan kapag ka nagagalit, nagre-rebelde sa magulang, they disappear, naglalayas. Usong-uso na ngayon na kapag ka nag-aaway ang mag-asawa, ano nangyayari sa mga mag-asawa? They just disappear. Yung misis mawawala, pupunta sa magulang. And yung iba, dahil sa pagiging makasarili, ano mangyayari yon? They will just disappear. At may ibang nanay at may ibang tatay ang sumasakabilang bahay. They just disappear. What else? Some families are disconnected. Bihira ng magkasama. Bihira ng mag-usap-usap. Bihira ng magkita-kita. Minsan lang magsasama-sama sa hapag ng kainan. Hindi pa halos nagkakausap. Bihira lang magkasama sa tahanan, pero oftentimes, ang bawat miyembro pamula sa tatay hanggang sa mga anak, nasaan? Nasa gadget. And do you know, na kami mismong pamilya, there was one time, pinaputol ko yung internet. Bakit po? Para yung attention ng aming pamilya ay maging isa. And I hope and pray na tayo dito sa ating church, in our home, sa bahay namin po, it's our rule. Ano po yung pinag-uusapan namin? Sa loob ng tahanan, pag magkakasama, walang gadget. Kapag kumakain, walang cellphone, walang laptop, at wala ring dyaryo, kinakailangan lahat kami ay nag-uusap bilang isang pamilya. Because nowadays, maraming pamilya ang disconnected. Now, how do we engage as a family? Kung sinasabi natin yung iba disengaged, yung iba dysfunctional, yung iba disconnected, at yung iba merong mga problema, evidently sa kanilang pamilya, the question is, how do we start engaging as a family? Now, in the book of Psalm 39 verse 4, basahin po natin sabay-sabay, go. Okay, according to the psalmist, ano yung hinihingi niyang reminder para sa kanya? Hindi ba sinasabi niya, Lord,
Ipaalala mo nga sa akin na ang aking buhay ay maiksi lamang. Ibig sabihin, sabi niya, how brief my time on earth be, and remind me that my days are numbered. Hindi sinabing my years are numbered. Kasi napakahalaga po sa atin na maintindihan natin na ang buhay ay maiksi lamang. Naniniwala po tayo ron? In fact, hindi natin pwedeng sabing, ako, kaya kong mabuhay hanggang 70 years old. Ako nga, ang prayer ko, sabi ko, Lord, kung umabot ako ng 60, I will praise you. Kung umabot ako ng 70, kung anong layunin mo para sa akin, but as long as I live, every day, anong sinasabi ko? Ang buhay ko ay magamit ko ng tama. Napakahalaga po sa atin na maintindihan natin na ang buhay natin ay maiksi, na lahat tayo ay uuwi din sa Panginoon. Naniniwala po tayo ron? Na lahat tayo uuwi sa Panginoon? Ang tanong, sino pong mauuna sa atin? Tingnan niyo yung katabi ninyo. Mauna ka na, sabihin niyo. Hindi ako nagmamadali. Okay lang ako. Alam niyo po, in as much as gusto nating umabot ng 70, 80, hindi natin hawak ang ating buhay. Amen po ba ron? Since hindi natin hawak ang ating buhay, napakahalaga yon. Kung alam nating maiksi lang, maintindihan natin at maunawaan natin sino ba yung prioridad ng ating buhay. Sino ba ang prioridad natin? Hindi ba dapat number one, ang Diyos sa ating buhay? At pangalawa, bukod sa Diyos, ang asawa natin ang higit sa ating buhay at sumunod ang ating mga anak. Kung alam natin ang prioridad natin sa ating buhay, matututunan natin na ipamuhay ang ating buhay ng merong kalidad at tama. So, since alam natin dapat na maiksi lang ang buhay at dapat alam natin kung sinong priority natin, we must, take time for the family. When I say we must take time, we don't find time. Hindi natin sasabihin, busy ako Sige, gagawan ko ng oras. Sige, susubukan kong pumunta. Kapag dating sa pamilya, napaka-importante po that we must take time. In other words, sa kalendaryo natin, pamilya natin, ang inuuna natin. Hindi na po natin yun. Napakahalaga na inuuna natin ang ating pamilya. Because at the end of the day, lahat po ng pinagsusumikapan natin, lahat ng pinagpapagura natin, lahat ng pinagtatrabahuhan natin para kanino? Para saan po? Para sa ating pamilya. And somehow, I'm just wondering how come some parents, they would say na kaya nga ako nagpapakahirap, kaya nga ako nagpapakapagod, kaya nga ako nagtatrabaho, kaya nga ako nagsasakripisyo para sa aking mga anak, at pag tinignan natin yung kanilang mga anak, nasisira ang buhay. Naintindihan po natin? Wala yung connect. Pinagpapaguran, pinagsasakripisyohan para sa kanilang pamilya, para sa kanilang anak, pero yung kanilang mga ginagawa at the expense of their family. And when we were in UAE and Middle East, ito yung niremind ko sa mga nandoon na ang pamilya nandito. Anong sinasabi ko sa kanila? Wala pong masamang mangarap. Wala pong masama na magkaroon tayo ng ambisyon at pangarap para sa ating pamilya. Pero dapat alam natin ang ating limitasyon. Kung narito kayo for 5 years, then 5 years, tapos na po kayo dapat. Pero kung continuously, ini-extend natin na ini-extend 5, 10 years, at yung mga anak natin naglalakihan, nagtatrabaho na, yung iba hindi nakakapag-aral, yung iba nabubuntis, yung iba nagda-drugs, huwag tayo mag-ambisyon at the expense of our family members. Napakahalaga na kung tayo ay pumasok sa isang pamilya, tandaan po natin napakahalaga ng pagpumasok tayo sa ating pamilya, nandoon yung commitment natin na makasama at magabayan ang ating pamilya. Take time for the family. Okay, now, bakit po importante yung taking time for the family? Because it takes time to know your family members. And ito po ang nakakalungkot. Meron tayong tinatawag na pamilya, pero tinatanong natin yung asawa natin at mga anak natin, ano pa bang gusto mo? Hindi po natin. Dumating mo yun sa atin at tinatanong natin, ano pa bang gusto mo? Ano bang kinakailangan ko pang gawin? Bakit kinakailangan pa nating tanungin kung ano pang gusto? Ano pang kinakailangan gawin kung kilala natin ang ating asawa? Bakit tinatanong pa natin, ano bang gusto mo at ano pang kailangan kong gawin kung kilala natin ang ating mga anak? Ang isang nakakalungkot, nakatira tayo sa iisang bahay, pero sa totoo lang, hindi natin kilala ang ating asawa.
hindi natin lubhang kilala ang ating mga magulang at hindi natin lubhang kilala ang ating mga anak. So when I say we have to take time to know our family, the question is, do you know their dreams? Do you know their passion? And sa totoo lang, may mga magulang na hindi alam kung kailan ang birthday ng mga anak. And sa totoo lang, may mga magulang na hindi nga alam ang spelling ng pangalan ng mga anak. May mga magulang na hindi alam kung ilang taon na ang kanilang mga anak, na hindi nga alam na yung anak graduate na ng high school. Why is that? Dahil hindi nila lubos na kilala ang kanilang anak. Maraming mga magulang, mayroong mga mister, may mga misis na hindi alam ang pangarap ng bawat isa. Bakit po? Kasi kinakailangan, wag nang pag-usapan yon. Meron na tayong bagong buhay. Pero importante po, know their passion. What else? We have to feel their what? Feel their hurts. Naniniwala po ba tayo na minsan may pinagdadaanan din ng padre de pamilya? Na minsan may pinagdadaanan din ng ina ng tahanan? Na minsan may pinagdadaanan din ng mga anak? Kapag umiyak, anong sasabihin? Oh, ba't ka umiiyak? Anong iniina-arte-arte mo dyan? Hindi po natin, ang isang tao hindi iiyak kung walang pinagdadaanan. Kapag nakita nating umiiyak, huwag nating sabihin, oh, nag-iinarte ka na naman. Ang pinakamahalaga doon, kung tayo'y tamang tatay, kung tayo'y tamang asawa, kung tayo'y tamang magulang, tamang anak sa ating mga anak, pag nakita natin na may pinagdadaanan, huwag nating pahiyain at huwag nating sabihin, anong iniinarte mo? Ang pwede nating gawin, tanungin natin, anong pwede kong pakinggan sa'yo? Anong pwede kong pag-usapan? Bakit po? Kasi sa totoo lang, tayo, ang galing nating solbahin yung problema ng ibang tao. Hindi niyo po yun? Kapag may narinig tayo nag-uusap tungkol sa problema nila sa buhay, anong sinasabi natin? Alika, anong maitutulong ko? Nagbo-volunteer tayong bumigay or magbigay ng tulong at makinig para sa ibang mga tao. Pero pagdating natin sa ating pamilya, wala tayong panahon at pasensyang makinig sa kanila. Bakit po? Dahil alam natin na tayo'y tatamaan. Importante po na alamin natin kung bakit sila nasasaktan. Importante na malaman natin kung bakit sila umiiyak. And for some parents, hindi naiintindihan na yung mga anak din may pinagdadaanan. And there was one time, tinanong ko itong isang anak, bakit siya nagda-drugs? Sabi ko, did you try talking to your parents about your issues and struggles? Anong sabi niya? Sinubukan ko po. Kaya na nag-uumpisa pa lang po ako, iniratsyahada na po ako ng parents ko. Paano natin mararamdaman at malalaman kung anong pinagdadaanan kung hindi natin sila bibigyan ng oras at pasensyang pakinggan ang kanilang mga pinagdadaanan? What else? We have to win their hearts. And as I was talking to these parents, sabi nila, nagulat sila na nung anak nila, biglang nalaman niya may boyfriend na. So sabi ko, una, magulat ka kapag may boyfriend at lalaki. Pero pangalawa, sabi ko, ito po yung maganda. Sabi niya, akala ko, yung pinag-usapan nila, akala ko, kontrolado ko ang aking anak. Do you know that it's a bad statement? Na hindi natin dapat kinokontrol ang ating anak. Ang mindset natin mga magulang, pag maliit pa yung ating mga anak, ano sabihin, hindi ka susunod, papaluin kita. Hindi mo natin yan? Kasi sinusunod tayo dahil sa takot. Kapag ka lumalaki na at medyo teenager na, hindi ka susunod, grounded ka. Tinatakot natin. Kapag ka nag-teenager na, ano sabihin natin? Subukan mong gawin yan, hindi na kita papa-enrollin. Lahat dinadaan sa takot. Ang sabi ko, mas magandang sumunod ang ating mga anak sa atin, hindi dahil takot sila or kinokontrol natin sila. Mas mahalagang sumusunod ang mga anak natin dahil alam nilang mahal natin sila at sumusunod sila dahil mahal nila tayo and dahil na-win natin ang puso ng ating mga anak. Hindi natin mawiwin ang ating pamilya kung hindi natin alam ito. Hindi natin mawiwin ang ating pamilya kung hindi natin pinagdadaanan ito. Naintindihan po natin yon? And hindi natin magagawa ang mga bagay na ito pag wala tayong oras para sa ating pamilya. At the end of the day, ang babalikan din po natin, pamilya. Pag nagsipag-asawa na ang ating mga anak, ang babalikan natin, asawa rin natin. Pag nagretiro na tayo ang kasama natin, pamilya, bakit hindi natin bigyan ng oras ang ating pamilya? Take time to know your family. Na maganda yung sinabi rito, I'm not bad, I'm just what?
Misunderstood. Bakit maraming mister na naglalasing? Bakit? Anong sinasabi ng mga mister na naglalasing? Yung asawa ko tsaka mga anak ko nagkakampihan eh. Bakit nagkakampihan? Hindi ka naiintindihan. Bakit may mga anak na nagre-rebelde, nagda-drugs at umiinom? Kasi yung mga magulang ko masama ugali nila eh. And oftentimes, maraming mga teenagers, masama ang loob sa magulang. Naniniwala po tayo ron? Pag makakausap natin ng teenager, marami sa kanila masama ang loob at galit sa kanilang magulang. Bakit sumasama ang loob? Bakit sila nagagalit? Dahil hindi nila naiintindihan kung anong pinagdadaanan ng magulang. And sasabihin ng mga bata, kasi yung nanay ko, kasi yung tatay ko, ang higpit-higpit. Na hindi naiintindihan, kaya nag-iigpit dahil para sa proteksyon ng kanilang mga anak. Napaka-KJ naman ng nanay ko, 11:30, tawag ng tawag, 11:30 ng gabi. Kung naiintindihan ng mga anak ang pinagdadaanan ng magulang kada patak ng oras sa gabi. Dahil sa dami ng nababalitaang napapatay at nare-rape, ganoon ang nararamdaman ng magulang. And sinasabi ko sa mga anak, kaya ganyan, kaya ka nagagalit, kaya ka sumasunob, sumasama ang loob mo sa magulang because you don't understand their hearts. Naintindihan po natin? Sinasabi ko sa mga bata, kinakailangang maintindihan mo kung saan nanggagaling ang magulang mo para maintindihan mo sila at para hindi ka magalit sa iyong magulang. Maraming mga magulang ang nagtatampo sa kanilang mga anak. Bakit sila ganon? Bakit sila ganon? Mas inuuna pa yung barkada, mas inuuna pa yung computer, mas mahaba pa yung time nila sa paglalaro kaysa sa kanilang pamilya. Kapag may lakad kami, sasabayan ng lakad, bakit ganon yung aking mga anak? Hindi natin maintindihan yung puso ng ating mga anak at hindi natin sila maintindihan because oftentimes, ang mga anak misunderstood the parents and the parents, they misunderstood the children. I'm not bad. I'm just being what? Misunderstood. Next is that we must encourage one another. So when we say encourage, kinakailangan palakasin natin. We have to build up one another. And yung building up one another, in Hebrews chapter 3 verse 13, basahin po natin sabay-sabay go, but encourage one another when? Daily. As long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Alam po ninyo, ang key, ang isa sa factor ng isang maayos na pamilya ay yung learning to encourage one another. But the question is, are we encouraging to our spouse? The question is, as parents, tayo ba'y encouraging sa ating mga anak? At mga anak, nai-encourage ba natin ang ating mga magulang? And sometimes, ang mga lalaki ganito, ang mga mister. One time, sinabi sa akin, Pastor Dan, ang arte ng mga misis, no? Narinig niyo na po yan? Ang arte ng mga misis, ang dami na nanreklamo. Wala naman silang kahirap-hirap sa buhay. Nasa bahay lang sila. Nag-aalaga lang sila ng mga bata. Pag pumasok na yung mga bata, tulog lang sila maghapon. Sabi ko, palagay mo maarte? Oo, arte nila. Palagay mo, madali ang buhay nila. Sabi ko, ganitong gawin natin. Sasabihin ko sa asawa ko, i-day off ang mga misis ninyo. So ang gagawin ng misis ko, susunduin niya ang mga misis ninyo, lalabas sila ng umaga at uuwi sila ng gabi. At itong usapan natin, sabi ko sa kanila, lahat ng ginagawa ng misis nyo, kayo gumawa. At huwag ninyong ite-text ang asawa ninyo kung anong oras sila uuwi. Okay ba kayo ron? Opo, sabi nila sa amin. Sasabi nila sa akin, yes daw. So ang ginawa ng misis ko, sinundo yung mga asawa, lumabas sila. Alam nyo maganda nangyari? 2:00 pa lang ng tanghali, Pastor Dan, di pa ba sila uuwi? Nung gabi, Pastor Dan, anong oras po sila uuwi? Ano na-realize nila? Na-appreciate nila ang kanilang mga asawa. Hindi ganun kadali ang nasa bahay. Ang mister, kahit napapagod, ang daming ginagawa. Ang mister, kahit napapagod, ang daming kausap. Ang mister, pag nababagot, one for the road, pwede yon. Pero ang misis, kinakailangan, lagi lang siyang nasa bahay. Kaya oftentimes, ang mga misis, nawawala ang sense of security para sa sarili. And sometimes, ang mga misis, nagiging emotional, kaya nagtatanong, importante pa ba ako sa'yo? Mahal mo pa ba ako? Hindi natin yan. Kaya mga misis, minsan wala nang panahon magpabango. Kaya amoy pandan na minsan. And, isipin po natin, it's good.
Okay, it's good na kinakailangan maintindihan natin that we need to appreciate and encourage the mothers ng bawat pamilya. Mahirap ang maging ina ng tahanan. But I'm telling you, mahirap din maging padre de pamilya. Dahil sometimes, ito yung sinasabi natin, that the fathers and the husbands, they are misunderstood. Anong sasabihin? Laging mainit ang ulo. Tama ba yan? Masungit. Yan. Hindi mo makausap. Pag tinanong mo, ayaw magbigay ng detalye. Tapos sasabihin ng mga misis, ba't gano'n ang mister namin? Parang blanco lagi ang utak. Bakit? Pag tinanong mo, anong plano mo? Bahala ka na. Saan ka pupunta? Ikaw na bahala. Parang walang plano sa buhay. Parang walang plano sa buhay. Alam niyo, hindi sa walang plano sa buhay. Kung kayo ang maging padre de pamilya, mabablanko rin kayo sa buhay. Dahil sa responsibilidad na nakaatang sa amin bilang tatay. Yung isipin lang namin kung saan kukuha ng ipapakain, ng ipapang-aral sa mga anak, pambabayad sa mga bayarin, mabigat din yan para sa mga lalaki. Now, ang tanong, realities, sinong mas maunang namamatay kadalasan? Lalaki o babae? Lalaki. Alam niyo po kung bakit? Sa konsumisyon sa inyo. Hindi yan. Alam niyo kung bakit? Kadalasan, sinong nakikita niyong umaakit ng poste? Lalaki. Kadalasan, sinong nakikita ninyong umahawak ng live wire? Gumagawa ng live wire. Kadalasan, sinong nakikita ninyong nasa taas ng building? Kadalasan, sinong nakikita ninyong nag-aayos sa ilalim ng sasakyan? Kadalasan, sinong madalas nadidisgrasya sa labas? Mga lalaki. Pero alam niyo po, ang mga lalaki, maghapon, ang hirap maghanap buhay. Pagod na pagod ka, ang pawis mo, parang pwede mong pigain at ilagay mo sa tabo or sa planggana. Pero pag uuwi ka ng bahay, yung mga anak parang walang nakitang tatay. Now, kung ikaw ay tatay, uuwi ka ng pagod na pagod ka, kaya ka pagod na pagod dahil nagsusumikap ka para sa pamilya, pagpasok mo ng bahay, yung isang anak mo laro ng laro. Yung isang anak mo nandun na pala na hindi mo lang nagpapakita sa'yo. Kung ikaw ang padre de pamilya, sasama rin ang loob mo sa anak mo na yung mga anak mong pinaghihirapan mo parang hindi na-appreciate ang pinagtatrabaho. At kung ikaw ay isang padre de pamilya, uuwi ka ng bahay, imbis na tanungin ka ng misis mo, kumain ka na ba? Tatanungin ka pa, saan ka na naman galing? Siguro na babae ka na naman. Kaya sumasama ang loob ng mga lalaki. And somehow, I feel, merong imbalance na hindi na-appreciate ang mga mister. And at the same time, ang mga anak, yung mga anak, alam niyo po, huwag nating masyadong taasan na expectation sa ating mga anak. And the danger is that somehow, sometimes, yung ibang mga bata, dahil sa sobrang expectation at pressure ng mga magulang, hindi kinakaya, nagpapakamatay. Hindi na po natin, dahil pinipilit natin yung gusto natin at expectation natin sa ating mga anak. Anong ginagawa natin mga magulang? Grabe ang pressure na binibigay natin sa ating mga anak na mag-aral, magkaroon ng scholarship, magkaroon ng mataas na grades. Tayo nga, nung nag-aaral, nangongopya pa eh. Nakukuha natin? Yung mga hindi natin ginagawa noon, gusto natin ipagawa sa ating mga anak ngayon. And there was one time, alam niyo po, alam ko ang kapasidad ng aking mga anak. There was one time, isang anak ko, sabi niya, "Pa, I hope you will not get mad." Sabi ko, "Anak, ba't anong problema?" Sabi niya, "Look at my grades. 75. 75? Praise God! Alam niyo po kung bakit? Alam ko yung kapasidad ng aking anak. Okay? So, nung sinasabi ko sa kanya, alam mo anak, 75, let's pray. Baka next grade, maging 76 ka. Sabi ko sa kanya, do not feel pressured, anak, na maging cum laude ka, or valedictorian ka, or maging top ka. Sabi ko, as long as you will promise me that you will always give your best. Sabi ko, anak, if this is your best, I'll be very happy about this. Hindi po natin yon. We must learn to encourage our children. Now, ito yung magandang makita natin. Lagi kong sinasabi sa mga misis, bakit ang mga anak, pagkagaling sa eskwela, gusto pang tumambay sa barkada? Bakit ang mga anak, pagkagaling sa eskwela, naghahanap pa ng computer shop? Bakit ang mga mister galing sa trabaho, gustong-gustong umuwi ng lasing at matutulog na lang? Bakit po? Ang magandang tanungin natin, kung ikaw ay tatay at nanay,
anong meron sa bahay natin na mai-excite ang pamilya natin na umuwi? Naintindihan po natin? Anong meron sa loob ng bahay natin na kapag nasa labas si mister, nasa labas si misis, nasa labas ang mga anak, ang isip nila ay gusto na nilang umuwi? Ang bahay ba natin ay sanctuary na tinatawag o ang bahay natin ay parang bilibid? Na feeling ng mga tao, naku, pag umuwi ako, sermon na naman. Naku, pag umuwi ako, nag-aaway na naman ang nanay at tatay ko. Hindi na po natin, ang bahay ba natin ay nagbibigay buhay sa bawat miyembro ng ating pamilya? Do they feel encouraged whenever they are with you? And next, we must make this commitment to avoid distractions. Anumang bagay na umaagaw sa atensyon ng ating pamilya, yung gadgets, tandaan po natin, dapat rule po ito. Pag magkakasama tayo, meron tayong bonding time, kumakain tayo, no gadgets during mealtime. Pag meron tayong bonding time, no gadgets during bonding time. Why? Because we must give our members of the family our what? Undivided attention. Huwag nating i-allow na ang gadget, ang internet mag-compete sa relationship natin. Huwag nating i-allow na ang ating mga sports activities mag-compete sa relationship natin. Huwag nating i-allow ang mga kaibigan natin mag-compete sa ating relationship. We must avoid any form of distractions. And next, we must make each one accountable. Because in the book of Ecclesiastes chapter 4, ano pong sabi? Two are better than one, for if they fall, one will lift up the other. Ano po ibig sabihin ng make each one accountable? Sa pamilya po namin, yung encouraging one another, every week we have this family devotion. Yung family devotion namin, aside from the family devotion, meron po kaming accountability tsaka evaluation. Yung evaluation, tinatanong kami, how are you as a father? How am I as a husband? How am I as a child? How am I as a mother? Bakit po namin ginagawa yan? Because we want to improve pagdating sa relationship namin bilang isang pamilya. But at the same time, we also encourage. We say things that will make the other person feel valued. Naintindihan po natin? And aside from that, part of the commitment ay yung pong maging accountable. We share our struggles. Naintindihan po natin yan? Like ako, even as a pastor, I share to my children yung mga temptations, yung mga struggles ko. And there was one time, nasa internet po ako, may nag-message sa akin na isang batang babae. So she's about 14, 15 years old. Sabi niya sa akin, Pastor Danny, pasensya ka na, kasi crush na crush kita. 14 years old. Kung ikaw yung lalaki, okay, kasi tinawag kang pastor, may paggalang. Pero yung sinabi siya yung crush ka, somehow, may struggle doon. Kasi ang difference is about 30 years. Okay? Now, pag tinignan natin yon, is it a temptation for me? Yes. And I'm telling you, yung bata, hindi lang basta batang babae. Napakagandang batang babae. Okay? Now, sabi ko sa kanya, I think I'm not the best person na dapat mong kausapin, and if possible, sabi ko, don't look for a relationship na masisira ang buhay mo. Sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo ng counseling, humanap ka ng kapareho mong babae, and I look for someone na pwede kang i-counsel. Sabi niya, hindi ikaw. At the end of the day, yung conversation na yun, gusto niyang maging kami. Gusto niyang magkaroon kami ng relationship. Sabi ko sa kanya, alam mo, Ining, nasira na ang buhay ko. Nasira na ang pamilya ko dahil sa pambababae. Sabi ko, masarap, mahal ko ang pamilya ko, sabi ko gano'n, at hindi ko nagagawin ulit yun. So, ang ginawa ko, in-unfriend ko. Nag-message sa akin, i-unfriend ba? So, anong ginawa ko ngayon? Hindi ko lang in-unfriend, binlock ko. Pero ang maganda nito, during the time na nag-message kami, ipinakita ko sa asawa ko yung message. Why? For accountability. Sino pa? Hindi ko lang pinakita sa anak ko yung message, ipinakita ko sa asawa ko, pati sa mga anak ko, yung message. Why? Kasi importante na alam ng mga anak ko yung pwede kong pagdaanan, nakabilang ang asawa ko at mga anak ko na nananalangin para sa akin.
Naintindihan po natin? So one time, ganun din. I was in the gym. May nag-message na naman sa akin. So yung message niya, fino-forward ko sa asawa ko at fino-forward ko sa aking mga anak. Anong nadudulot nito? Dahil we practice accountability. And as a father, I took the initiative na gawin yung accountability sa aking pamilya. There was one time yung anak kong panganay. Sabi niya sa akin, Pa, during work time, nagtatrabaho ko, yung ka-schoolmate ko before, sabi niya, Hi, JV, you look so hot today. Sabi ko, baka naman nag-aapoy ka, anak. And nung sinabihan siyang, you look so hot today, pinakitaan siya ng... Okay? And then after nun, sinundan pa yun. Buong katawan na. So ang ginawa ng anak ko, binlock niya yung babae. Ba, alam nyo, nagpapasalamat ako because he shared that to me. And tinanong ko sa kanya, sabi ko, anak, did you tell your girlfriend? Did you tell honey about that? Honey, sinabi ba sa'yo? Hindi, no? Tinago, no? Ano nangyari ngayon? Sinabi niya sa tatay niya at sinabi niya sa girlfriend niya. Why? Because of the importance of accountability. And I'm telling you, kung ang bawat pamilya ay magiging tapat sa bawat isa, do you think magkakaroon pa ng mga ganitong dysfunctional na families? I don't think so. Mas lalong mabibuild ang trust ng bawat pamilya. So, anong pwede natin gawin? How do we engage as a family? First things first, we have to take time for the family. This is very important. Bigyan natin ng oras ang ating pamilya. Pangalawa, learn to encourage one another. We build them up. Okay? Ano pa ho? We must avoid distractions. Anything that will compete sa ating pamilya, tanggalin natin yon and make each one accountable. Why is that? Because we are a what? We are a team. And oftentimes, from time to time, I tell my family, sabi ko, wala tayong pagdadaanan na hindi natin mapapagtagumpayan as long as we are working as a team. Why is that? Because family is spelled as team. Team ang bawat pamilya. So sabihin niyo po sa katabi ninyo, sa pamilya niyo, we are a team. So kung kasama po ninyo ang pamilya niyo at asawa ninyo, anak ninyo, sabihin niyo sa kanila, I'm blessed to have you. Okay, now, okay, where do we engage? Sabi natin, we have to engage as a family. Okay, we have to engage as a family. The question is, where do we engage as a family? Now, in the book of Deuteronomy chapter 6, verses 5 to 7, basahin po natin sabay-sabay, go. With all your soul and with all your strength, and you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I'm giving you today. Una, dapat maintindihan po natin that these instructions and the commands, they were given, okay, sa mga nakatatanda, especially sa mga magulang, sa mga tatay. Okay? Now, tingnan niyo po yung sinabi rito. It's not an option. Because ang sabi po rito, you must, nararapat, you must what? You as a father, you as a mother, you have to see this as something very important and you must apply this. Ang sinasabi niya, you must love the Lord with all of your being. Ng buong-buo mong pagkatao, all your heart, all your soul, and all your strength. At hindi mo lang daw mamahalin ng Diyos ng buo mong pagkatao, you must what? You must commit yourselves wholeheartedly. Kinakailangan, desire to ng puso mo. Kinakailangan, you have to be passionate about loving God. You have to love God wholeheartedly, and these commands that I'm giving you today. Now to continue, tignan niyo po yung sinabi sa verse 7. In verse 7, ano pong sinabi rito? Repeat them again and again. Yung ibang version ang sabi, diligently teach this to your children. Sabi ko repeat them again and again. Ano yon? Yung love for God. Buong pagkatao. Commit to love God wholeheartedly. At hindi lang para sa kanila. Sinabi nito, repeat them again and again to your neighbors, to your children. How will you do that? Talk about them. Talk about what? Talk about what? Talk about your relationship with God.
Talk about what God has done for you. Talk about God's faithfulness to you. Talk about God's commands. Talk about God's word. Talk about them when you are at home, when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. In other words, we must engage the family to God's word. Instead of our children being engaged in worldly things, instead of us, parents and husbands and fathers, engaged into drinking sessions, instead of the mothers, spending so much time watching telenovela, as a family, we must engage to God's work. Engage in studying God's work and live it out as well. Naintindihan po natin? Yung engaging in God's Word, importante po that we must internalize. We don't just study, we must internalize and make sure to live it out. I-apply natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Yung last devotion namin ng aking pamilya, last week po, sabi ko sa anak kong isa, anak, alam mo, from time to time, we've been talking about the Word of God, and the last talk that I gave in CCF Taytay, kasama dun sa points doon, naalala niyo po yon? Abide what? Abide the law. Diba? Sundin natin ang batas. Kaya lang sabi ko, anak, ang hilig mo mag-download ng pelikula. Alam mo ba, sabi ko, that when you download a movie without the permission from the producer, it's stealing. Naintindihan po natin yon? Yung pirated, yung download, stealing po yan. Ano po sa Tagalog yon? Pagnanakaw. So sabi ko sa kanya, minsan nasasama mo pa ako, napapanood natin yung mga ninakaw na yan. Sana sabi ko sa anak ko, can we make a commitment that starting today, tapusin na yung downloading na yan? Sabi ko, if God has been so faithful to us in providing for all of our needs, yung pang simpleng panonood ng sine, hindi ba kayang ibigay yan sa atin ng Diyos? Hindi na po natin yan? So, we don't just study the Word. Ang commitment namin, especially ako, is to make sure na yung pamilya namin ipapumuhay yung pinag-aaralang salita ng Diyos. Now, ito po yung importante. If you want the family to engage in God's Word, anong sabi dito? Our family will be interested to know more about God if they see more of Christ in us. Naiintindihan niyo po yung sinasabi? Magkakaroon ng interes ang misis, ang mister, ang mga anak sa salita ng Diyos kung nakikita nilang ina-apply natin ang salita ng Diyos. At ang evidence po ng ina-apply ang salita ng Diyos is to become Christ-like. Naintindihan po natin? Hindi natin pwedeng yayain at sabihin sa ating pamilya, nalika, mag-aral tayo ng salita ng Diyos kung ang hilig mong sumigaw. Hindi natin may encourage ang ating pamilya, nalika, mag-aral tayo ng salita ng Diyos kung ang hilig mong magmura. Hindi natin may encourage ang ating pamilya na mag-aral ng salita ng Diyos kung ang hilig mong magchismis. Hindi natin pwedeng may encourage ang ating pamilya na mag-aral ng salita ng Diyos kung lagi tayong gumagawa ng mga bagay na taliwas sa kautusan ng Diyos. Our family will only be interested to know more about God if they see more of Christ in us. Be Christ-like. Sabihin niyo po sa katabi niyo, be Christ-like. Okay? So, una, engage the family to God's Word. Next is to engage the family to what? God's work. Just like the desire. Ano yung desire ni Joshua? Ano pong sabi ni Joshua 24 verse 15? As for me, hindi lang ako, sabi niya. Kayo, sabi niya, piliin nyo kung sinong gagawin yung Diyos. Piliin nyo kung kanino kayo susunod. But, sabi niya, as for me, at hindi lang ako, maging ang aking pamilya, as for me and my house, we will choose what? To serve the Lord. Napaka-importante po, serving God as a family. Napakalaga po nito. And last Sunday, si Pastor Eric talked about serving out of what? Attitude. Kaya ka naglilingkod dahil sobra ka nagpapasalamat sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. But we have to understand that we will never be grateful. Hindi tayo matututo magpasalamat. We will never be grateful until we see how blessed we are.
Naintindihan po natin, bakit tayo magpapasalamat kung hindi natin nakikita na dapat natin ipagpasalamat to? Yung being grateful ay depende po yon sa pananaw, perspective natin sa buhay. Kung nakikita natin ang ating buhay sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, we are still blessed, then you will be grateful. And you can never see how blessed we are if we are not what? Contented. It's all about perspective. Yung mga taong bigyan mo ng ganito, sobra-sobrang magpapasalamat. Yung mga taong may ganito na, sobra-sobra pang magreklamo. At again, it's all about perspective. Panoorin po natin itong video ito. Be grateful for what you have. Kung ano yung meron ka, ito yung best ng Diyos para sa atin. And stop grumbling. Yung sabihin natin, bakit siya may ganon? Bakit ako walang ganito? Bakit ito sumasama ng tao nito? Ganon ng pamilya. Bakit siya ganon-ganon? Bakit siya nakaka-abroad? Alam niyo po, alam ng Diyos kung anong makakabuti para sa atin. So sabihin niyo po sa katabi niyo, I am blessed. Okay? I am blessed. We are blessed. That's why in the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, basahin po natin, go. For this is God's will for you in Christ Jesus. In some things, in everything. Sa lahat ng bagay, kinakailangan daw po, matuto tayong magkaroon ng pusong mapagpasalamat. You know why? Because God is a rewarder of a grateful heart. Sabihin nga po natin, God is a rewarder of a grateful heart. Be thankful in everything. Now, we will never be grateful until we see how blessed we are. We can never see how blessed we are if we are not contented, and we can never be contented if we don't realize what God did for us. Dapat maintindihan po natin at makita natin kung gaano kamiserable ang buhay natin noon. Bakit meron tayo dapat passion in serving? Kasi like ako, bakit hindi ako napapagod ng paglilingkod sa Panginoon? Dahil sobra kong ninanamnam ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Kabutihan ng Diyos sa aking pamilya. At kung hindi ko kinatagpo at kung hindi ako kinatagpo ng Panginoon, wala akong matatawag na buhay ngayon. It's either nakakulong ako or patay na ako. That's why yung pong paglilingkod, ano pong sinasabi? What we are is God's gift to us. And what we become is our what? Gift to God. In other words, okay, to serve. Serving is the what? Outflow and evidence of our genuine relationship and our love for God. Kinakailangan po makita natin na hindi tayo naglilingkod kasi kailangan tayo ng CCF. Kaya tayo naglilingkod dahil sobra tayo nagpapasalamat sa ginawa ng Diyos para sa atin. And I am thankful to God for blessing our family, the Orquicos, with such a servant heart. At times, siyempre, gusto kong magkakasama kami bilang pamilya. Minsan, nasa ibang lugar ako, si Renzo nandito tumutugtog. Si JV nasa Cambridge, tumutugtog. Si Eliana, nagpapahatid dito para lang mag-serve doon sa mini Elevate. Why is that? Alam niyo po, nakakatuwa yon. Dahil ang puso, namin maglingkod ay hindi lang kung saan kami magkakasama-sama, as long as we can glorify God because of what He has entrusted to each one of us. Serve as a family. Then, una, engage the family to God's Word. Pangalawa, engage the family to God's work. And last,
engage the family to do God's will. Because in Romans chapter 12, verse 1, basahin po natin sabay-sabay, go, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer what? Whose bodies? Sabihin nyo nga po, my body. As a what? Not a dead sacrifice. Tama ba yun? Offer my body. Ulitin nga po natin ulit. Offer my body as a living sacrifice. What kind of living sacrifice? Holy and pleasing to God. This is what? True and proper worship. True and proper worship is not just going to CCF every Sunday. Because true and proper worship should be a what? Should be a lifestyle. Wherever you are, anumang oras at panahon, kinakailangan ng buhay natin is a living sacrifice, holy and pleasing to God. The question is, are we living our lives pleasing to the Holy Father? And it is God's will for us, not just as an individual, but as a family. Because God designed the family. He orchestrated the family, and it is His desire, and it is His design, and God expects all of us, families, to be or live a life pleasing to Him. So review, where do we engage as a family? Una, engage the family to God's Word, to God's work, and to God's will. Pagpalain po kayo ng Panginoon.